Imbis na gawin yung trabaho nyo, kinukurakot nyo po eh. Meron pong mga proyekto na hindi pa naumpisahan and yet sumisingil na kayo for maintenance. Gumagawa pa lang kayo ng feasibility study and yet humingi na kayo for maintenance. Yun po yun eh. Yun po yung masakit eh. Para sa taong bayan na kumbaga gaguhan po eh. Bigyan niyo po ako ng listahan, complete list ng mga irrigation projects dyan sa Caraga Region. Marami sa mga proyektong yon palpak at hindi gumagana at hindi pa nagagawa, inabandona na, etc. And yet, binubuhusan po ng pera para sa maintenance and operations. Pag nagsinungaling po kami sa amin, ipapasite in contempt ko kayo, magpapadala po ako ng reporter doon, pipicturean ko, at isusupalpal ko po sa inyo dito. I promise you. I'm doing this for taong bayan. Matagal nyo na po ginagago ang taong bayan. Ang dami pong mga problema ngayon sa bigas. Ang taas na po ng presyo. Marami na pong mga tao hindi na makakain ng bigas. Na dahil hindi nyo po ginagawa na maayos ang inyong trabaho. Kasi kung ginagawa nyo na maayos ang trabaho nyo, na-irrigate nyo po yung tamang patubig, special pag sa El Nino, naging maayos po sana ang rice production natin. Nakatulong po sana yan. Kaya nga po kayo binadgetan ng bilyon-bilyon eh. Para ayusin niyo po yung irrigation system natin pagdating po sa mga palay. Na mga katulong po yan sa atin lahat. Hindi eh. Imbis na gawin yung trabaho niyo, kinukurakot niyo po eh. Talaga pong titignan kung ma-spend po na maigi itong budget natin. Ma'am, if I may lamang po, Madam Chair. Para mawala lang po sana yung notion na lahat ng budget namin ay may maintenance, overhead and operating. Kasi po yung pagkakalagay po kasi pagkakagawa po ng subsidy po, under po lahat kasi nandiyan ng MOOE, ma'am eh. Dapat po kasi kaya lahat po ng ano namin. Ang MOOE na yan, I don't like that eh. Kasi pinag-isama nyo dyan yung overhead and capital expenditures. Tama. Wala yun. Kaya nga sinasabi ko sa palusot nyo yung MOOE na yan eh. Ako, hindi ako believer dyan. Sinasabi ko na yan, ba't inimbento yung word na yan sa budget? Ihiwalay nyo yung PS nyo, personal services, yung overhead nyo, tapos yung nakapasok doon na part of your operation, ilagay nyo sa projects. Diba? Para naiintindihan namin, huwag nyo pagsamahin. Ako, I don't believe yung item na yan sa budget. Naguguluhan ako dyan kasi pinagsasama nila yung overhead nila at saka yung part of the project cost doon para lalo tayong malito. Huwag nyo kami lituhin. Yan din po ang aking anong. Kaya pwede po bang ipa-explain natin sa DBM? Bakit ganito po yung... Baguhin nyo yung format nyo para wala tayong... DBM. Yes. Hindi naman tayo dapat susunod sa kanila. We are defending a budget. So we have to understand it. Ba't kayo susunod dyan? Oh, iba naman yung defense ng budget, iba naman yung ano. Ako talaga, I don't believe dyan sa MOOE na dyan. Kasi pinagsasama yung overhead at saka yung project cost. Ginugulo kami eh. Hindi ako talaga believer dyan. I agree, ma'am. Sinasabi ko sa inyo, kung iba ang magdi-defend ng budget nyo, gawin nyo yan. Pero sa akin, ihiwalay nyo yung PS nyo, ihiwalay nyo yung overhead nyo, tapos yung project cost, tatlo lang yan eh. Tapos yung project cost, yun ang detalyihin nyo kasi doon kami interested. Kung saan pupunta yung mga project natin, ano mangyayari doon. At kaya po nila hindi hiniwalay. Sumunod sa DBM, hindi naman DBM ang magdi-defend ng budget mo eh. Ma'am, pero ang lalabas po sa GAA, ganito po yung format niya. Baguhin mo. Hindi ko po namin mababago yung GAA. Alam mo ako, management ako. Ang management, they have the option to revise the report para naiintindihan niya, para he can decide effectively. Hindi ko kaya yung magkasama eh. Hindi ko maintindihan yun eh. Sinasabi ko naman sa kanila eh. Inilulubog nyo yung ano nyo eh. Yung ano nyo, overhead nyo. Gusto ko makita ang overhead separately doon sa project. Tsaka Madam Chair, mamaya nga pag-usapan din natin yung COA report kasi parang may statement din si COA doon na wala silang mabuong opinion kasi ang gulo din ng records. So, I mean, it's not really maybe on the outline or form by the DBM, but it's in the, baka sa kultura ng ehensya, there is something wrong, Madam Chair. Ako naman, in fairness, I tell you what format I want. And it's not only for you. It will be the same format sa
PCA, it will be the same format for all the agencies of DA, DNR, and DAR. Ngayon, kung yung ibang magdi-defend ng budget nyo, kaya nilang mag-defend ng ganyang kagulo, bahala sila. But me, I want it clear. Para pag may tinatanong, alam mo. Oo, i-detalye nyo yung projects nyo. Pinagugulo nyo para hindi namin maintindihan eh. Thank you, Madam Chair. Thank you so much for that, Madam Chair. Okay, now, tapos na sa Caraga, I want you to send your people, trusted people, administrator, Engineer Gillen, very trusted people mo, suyurin yung Northern Samar. Lahat ng mga proyekto dyan na binayaran na. Ilan sila? Ilan doon? Give us a picture. And then babanggain natin ngayon doon sa perang na i-release dyan, na even before your time, na i-release na dyan for maintenance. Sir, Mr. Senator. And I guarantee you, maraming proyekto dyan na hindi pa gawa o naabandona na, nakalimutan na ng panahon, and yet, ginagasusan for operations and maintenance. Yan po yung sabi ng source ko. And remember, nung last time nag-usap tayo rito, marami kayo madininay doon sa mga binigay sa akin ng source. So, ang ginawa ko, nagpadala ko ng reporter na patunay na tama yung source ko. So, again, kung babalik ka sa akin at sasabihin mo wala, zero, magpapadala ulit ako ng mga reporter ko. Even if it means I will hire private detectives, I will. I promise you. Kagastusan ko yon para isa-isahin yung mga lugar na yon. Just give me the list. Yes, Mr. Senator. And commitment ko po sa inyo na ayusin ko po yung Thank lalo you. na yung susunod na budget. Again, Thank you. wala akong problema sa iyo kasi bago ka pa. Di ba, sir? So, Northern Samar, Region 4A, and then yung Caraga Region na kung saan lugar ni Mr. Salaik na nasuspindi ngayon dahil Deputy Administrator ata siya before, right? Okay. And then Region 6. Yun po yung mga kailangan ko. Yes, sir. I will thoroughly look at it, sir. Okay. Dito naman po tayo sa Irrigation Systems Restoration Program. 19, ang hinihingi po ngayon 19 billion. The previous years, 21 billion. Ano-ano po yung na-restore? Ilan po? Pwede ho makuha yung breakdown? And then again now, 19 billion. Ilan po yung i-restore ninyo ng mga irrigation? Ito ba yung mga nasira ng bagyo? Ano ba nangyari dito? Kinalawang na, inamag, inanay, etc. Give us a list, please. Page. Yes. Yes, sir. Bibigyan po kami ng list. Okay. Kompleto naman po rito. And then, dito po sa communal irrigation systems, nung last nag-usap tayo, sabi nyo, devolve na ito totally sa LGU. So kung devolve na, bakit ho kayo humihingi ng 7.1 billion? 2024? For 2024? Yes, sir. May mga na-devolve na po, may mga naiwan po sa amin, sir. Pero sabi nyo, totally devolved na. Batas na po ito, tama? So kung totally devolved na, wala na kayo pakialam. Atas na dapat kayo. So bakit humingi pa rin kayo ng 7.1 billion? Merong... Yes, hindi pa po kasi na-devolve lahat, sir. Ongoing po yung devolution. Ayaw. Lang yung devolved na pera. So don't use that reason na devolved na sa LGU para makatakas kayo sa mga pagtatanong ko nung last hearing natin sa Blue Ribbon. Kasi may mga question ako na hindi niyo po mini-maintain, Madam Chair. Nung last time nagpadala ko ng reporter, may mga irrigation systems doon, communal, na parang abandonado, parang basurahan na lang. And then ang binigay sa aking reason, kaya namin hindi na pinapakialaman yan kasi devolved na. Kung devolved na, wala na silang pakialaman yung patubig na yun. And yet, humingi pa kayo ng pera. Di dapat kung humingi kayo ng budget for that, kailangan linisin nyo yun. Yung mga nagmumukha ng basurahan Ulat mo kung ano na yung irrigation. hinihingi mo ng budget na communal system para
hanapin kung yung by devolve o hindi. Oo, kung na-maintain yun. Oo, yun ang sinasabi ko, na i-breakdown nyo yung budget nyo para naiintindihan. Isulat nyo yung lugar. Oo, kasi yung lugar pwedeng puntahan at tingnan kung minemaintain nyo nga o hindi. Actually, meron naman po kami detail. Nakikita na namin. Ang problema, What? yung Exactly. Thank you, Madam Chair. Tapos sila naman ang So, Mr. Engineer Guillen, mukhang nahihirapan ka ba kung gusto mo ipasa para, total, wala ka namang problema talaga dito. Sino bang magaling dyan sa inyo na makapagsagot? Medyo nahihirapan ka and I can see that dahil bago ka lang naman and you're doing your best and appreciate that. But your best wasn't good enough. Sabi pa ng kanta. Anyway, so, magbibigay ako ng example, Engineer Guillen, nung nandito ka, di ba, sabi ko may mga communal irrigation doon na nagmistulan ng tambakan ng basura. Sabi nyo, hindi na namin i-maintain yan dahil devolved na yan sa LGU. Kung devolved na sa LGU, bakit hanggang ngayon humingi pa rin kayo ng budget para sa communal na 7.1 B? Yes. 7.1 billion. At kasama rin dyan para sa operations and maintenance. So dapat, balikan nyo yung mga communal irrigation systems ninyo na nagmistulan ng tambakan ng basura. Linisin nyo po yun para umandar ulit. Kasi umiyak po sa amin, nung pumuntang reporter namin doon, umiiyak, nagmamakaawa na ayusin nyo na yon. Kung sino-sino rin pinuntahan. Pinuntahan po yung LGU. Sabi ng LGU, punta kayo sa NIA. Pumunta sa NIA, punta kayo sa LGU. Nagtuturuan. So therefore, kung hindi na nag-ooperate, nagko-cooperate yung LGU dahil ayaw nilang tanggapin yung pagde-devolve sa kanilang responsibility for that communal irrigation systems, then you have to take over alang-alang sa mga farmers kasi humingi naman kayo ng budget eh. Diba? Tama lang na talagang balikan nyo yun at ayusin nyo po. Napakarami pong mga communal irrigation systems na yung mga malilit natin magsasaka nagikinabang na nagmamakaawa po na sana ma-address yung problema nila na ayusin yun, i-repair for the proper Yes, sir. maintenance, magkaroon proper maintenance para mag-operate ulit. Balikan niyo po yun, sir. Yes, sir. Tama po kayo. In fact, we have 10,496 communal irrigation system. Napakarami po. And out of that, ang non-operational na po is 116,000 hectares. Okay. So, gaya po na nabanggit ko noon, humihingi po ako ng exemption nitong communal irrigation system sa EO 138. At nag-request din po kami ng pondo kasi sayang nga po. Tama po kayo doon. So, Okay. Wala akong problema kung mag-request ka ng pondo para i-boost po yung pondo na yan sa pag-maintain nito mga communal irrigation systems na ayaw naman po kasi akuin naman taga-LG, right? Pero dapat yung perang hiningi nyo para dito, mapunta talaga para dito. I will make sure na ganun po ang mayari, sir. Thank you po. Okay. Thank you.